Sa video natin na to ay pag-uusapan natin ang isang regulated power supply na ginagamitan ng isang NPN transistor bilang isang current amplifier. At the same time ay pag-uusapan din natin yung downside ng ganitong design. Bago pa man magsisulputan yung mga buck converter, ay common na nating makikita yung mga ganitong design ng mga early college days. Kasi nga ang isa sa mga madalas na topic noon ay ang mga topology ng iba't ibang power supply. Makikita nyo rin yung ganitong design na ginagamitan ng Zener diode na nakakombine sa isang transistor. Pero dahil sa output voltage drift ng mga Zener diode, ito ay later on ginamitan din ng mga linear regulator kagaya ng 78 series. At mayroon tayong halimbawa ng ganyang design ng power supply. At syempre, ang videong to ay hatid sa inyo ng GLC PCB. At kung nais nyo pong mag-order ng PCB sa GLC PCB, ay pumunta lamang po kayo sa glcpcb.com at gumawa kayo ng account. Matapos nyong makagawa ng account ay pwede nyo nang i-upload ang inyong Gerber files at maaari na kayong pumili ng option na nanaisin nyo, kagaya ng kung ilang quantity at anong kulay ng PCB ang trip nyo. At syempre, pagkatapos mong makapag-decide ay fill upan mo na rin yung mga necessary information at pagkatapos nyon ay i-check out mo na. At makalipas lamang ang ilang araw ay darating na sa inyo ang inyong in-order na PCB sa GLC PCB. At kung titingnan nyo yung kanilang finished product, napakalinis at napakadetalyado ng kanilang pagkakagawa. At kung nais nyong bisitahin ang GLC PCB, ay ilalagay ko po yung link dyan sa ating video description. Sa discussion natin na to ay mag-uumpisa tayo sa pinaka-input ng ating power supply hanggang sa makarating tayo sa ating pinaka-output. Bago pa man dumating sa ating circuit board yung ating power supply, ito ay dumaan muna sa tinatawag na transformer. Ang isang transformer po ay isang uri ng electrical or electronics components na mayroong kakayahang baguhin ang output voltage. It's either papataasin niya or papababain niya yung kanyang output voltage. At pagdating sa ating circuit, gumamit tayo ng tinatawag na step-down transformer. Dahil mula sa input voltage natin na around 230 volts AC, ay nako-convert ito into much lower AC voltage. Matapos mapababa ng transformer yung kanyang output voltage na 230 volts AC, yung lowered AC voltage ay dediretso sa tinatawag natin na rectifier diode. Ang isang rectifier diode po ay isang uri ng electronics components na mayroong kakayahang padaluyin ang kuryente sa iisang direksyon lamang. At pagdating naman sa ating circuit, yung diode ay ginamit bilang isang rectifier dahil kino-convert po nito yung ating AC voltage into pulsating DC. At para matanggal yung pulsating DC sa ating power supply ay dediretso naman ito sa tinatawag na filter capacitor. Alam naman natin na ang isang capacitor ay isang uri ng electronics components na mayroong kakayahang mag-store ng voltage. Subalit, nadi-discharge lang din naman ito ang kalaunan. At dahil nga yung ating supply voltage ay pulsating DC, ang nagiging trabaho ng capacitor dito, siya yung taga-maintain ng DC voltage. Kasi nga ito ay nagsisilbing isang pansamantalang storage. At dahil dyan ay nagkakaroon tayo ng stable DC output or nai-eliminate natin yung pulsating DC. At para naman magkaroon ng regulated supply, dyan na papasok yung trabaho ng isang regulator. At sa circuit natin ay gumamit tayo ng 7812 na regulator, which is positive 12 volts yung kanyang nire-regulate. Alam nyo kasi kung hindi tayo gumamit ng regulator, mayroon kasi ng tendency na kapag tumaas or nag-fluctuate yung voltage supply sa primary ng transformer, ay tataas din yung voltage dito sa secondary. At para hindi maapektuhan yung ating output voltage, diyan na papasok yung trabaho ng regulator. Para in case na tumaas man o mag-fluctuate man yung ating supply voltage ay mananatili pa rin stable yung ating output voltage. Subalit, ang output current lamang ng 78 series na regulator ay around 1 ampere lamang. At para mapataas yung output current ng ating power supply, dyan na papasok yung trabaho ng transistor na 2N3055. At ito ay mas kilala sa tawag na pass transistor configuration na typically makikita rin natin sa datasheets ng 7812 regulator. At ang pinaka-function po nito ay para ma-boost yung output current ng ating power supply. Yung transistor po dito ay nagsisilbing isang switch na kinokontrol ng 7812 voltage regulator.
Sa ganitong configuration ay makakasiguro po tayo na yung load ay makakakuha ng sapat na current habang nami-maintain yung regulated voltage. At kung sisilipin yung maigi yung base ng transistor, ito ay nakakonekta sa 7812 na regulator. At dahil dyan ay mayroong current na dadaloy sa base ng transistor. At dahil sa mayroong current ang dumadaloy sa base ng transistor at sa tulong na rin ng current gain amplification factor ng transistor, kaya tayo nagkakaroon ng large amount of current na dumadaloy sa collector. Sa madaling salita, ang collector current ay equal sa current gain ng transistor multiplied by base current. Ibig sabihin, kapag mayroong small changes na nagaganap sa base current, magti-trigger ito ng significant changes sa collector current at emitter current. Halimbawa, meron kang HFE na 10. Ibig sabihin, kapag may 1 mA na dumadaloy na base current, magkakaroon ka ng 10 mA na collector current. At kapag mayroon naman ng 10 mA na base current ang dumadaloy sa base mo, yung transistor ay magkakaroon ng 100 mA na collector current. At syempre, lagi din nating tatandaan na ang emitter current ay ang total current ng base current at collector current. Sa madaling salita, yung emitter current po, ito yung kabuuhang current na dumadaloy mula sa base at collector ng ating transistor. At yan yung rason kung bakit nagkakaroon tayo ng mas mataas na current output dito sa ating power supply. Subalit, dahil sa setup ng ating circuit, asahan nyo magkakaroon tayo ng voltage drop na around 0.6 to 0.7 volts dito sa ating output voltage. Alam nyo kasi ang mga BJT transistor ay nangangailangan ng small amount of voltage across sa kanyang base to emitter junction. Sa ganon ay para maging active ito at nang sa ganon ay magkaroon din ito ng current flow from collector to emitter. So huwag kayong mag-alala kasi nga ang nangyayaring to ay normal lamang sa operating condition ng transistor. Ang ganitong mga uri ng design ay mayroong napakalaking downside, lalo na kung ikukumpara mo to sa mga SMPS or sa mga switch mode power supply. Una ay pagdating sa efficiency. Hindi po siya efficient. Kasi nga yung excess voltage ay nadidissipate lamang sa init. At dahil nga nadidissipate lamang sa init yung excess voltage, syempre kailangan mo rin ng malaking heatsink. At idagdag mo na rin yung mabigat na transformer. Pangalawa ay wala ito ng overcurrent protection circuit at short circuit protection. Konting pagkakamali mo lang sa output, paniguradong sibak din yung transistor mo. Pero dahil nga sa wala naman ng switching operation yung ganitong power supply, hindi siya nag-generate ng high frequency noise, kaya suitable din itong gamitin sa mga load na sensitive sa mga noise or interference. And yep, proven and tested ko na yan ng ilang beses. So sana po ay meron kayong natutunan sa ating napakasimpleng video. Pwede po kayo mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa ating comment section below. Huwag nyo rin pong kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Pahit na rin po ako ng notification bell nang sa ganun ay maging updated po kayo sa ating mga future upload. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.